Good day sa inyo mga idol. Kung bago ka pa lang pumasok sa mundo ng YouTube, ay para sa iyo ito. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-monetize this 2025 dito kay YouTube, no? Paano nga ba natin ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours. So paano nga ba gumawa ng YouTube, no? Mag-create ng account sa YouTube para makapag-upload ka ng mga videos at ma-monetize ngayong 2025, no? So unang-una kung gusto niyo mag-upload ng mga videos sa inyong YouTube, unang-una kailangan meron kayong email or Gmail. So kapag meron kayong email or Gmail, punta lang kayo sa YouTube. Punta kayo sa upper right, makikita niyo yung profile na wala pang pictures ninyo, no? So punta lang kayo doon, click nyo lang yung tatlong bulldog doon sa taas. Pag napindot nyo na yun, is mapupunta kayo sa sign up. So once na click nyo yung sign up, i-connect nyo lang yung user ID and user password niyo na naka-input sa email niyo, yung ang i-lalagay niyo doon kay YouTube. So pag nagawa niyo na yun, is automatically magkakaroon na kayo ng account kay YouTube, which is yung naka-connect sa email natin. So bali isa lang siya, mag-iisa siya. Paano ko nasabi mag-iisa? Kailangan kasi natin ng email or Gmail, guys. Kasi doon papasok yung mga messages or mga ni YouTube, yung mga rules and regulations. And kapag na-monetize ka na, doon mababasa sa email kung na-monetize ka na or ano yung mga restriction mo, ano yung mga kailangan i-improve. So doon papasok yung mga conversation na yun sa inyong email. Kaya kailangan is as one lang siya. So magkakonect lang siya. So ganun lang kadaling magkaroon ng YouTube channel, no? Email or and Gmail lang. Gmail or email lang. So magkakaroon ka na ng YouTube channel. So yun, yun nga. So yun nga yung isa sa mga first step, no, na kailangan nyo gawin. Pero ang pinaka-topic kasi natin dito is paano ma-monetize. So paano ma-monetize dito kay YouTube. So share ko lang yung ginawa ko dati. So dati hindi ko pa alam kung paano ma-monetize dito kay YouTube. Ang alam ko lang dati is mag-upload ng mga videos, mag-upload ng mga memories. So yun lang yung idea ko before. And one time, may nakilala ko na nag-YouTube din or siya content creator. So binigyan niya ako ng tips. So paano nga ba pumasok sa mundo ng YouTube? Paano nga ba pag-aralan yung mga proseso? So ano yung mga dapat kong gawin? So unang-unang binigyan niya sa akin na tips ay pag-aralan ko yung mga rules and regulation. Ano yung mga rules and regulation? Unang-una, yung copyright. Copyright, ibig sabihin ng copyright, kahit na original yung video mo, once na mahaluan yan ng music na copyright, no? So halimbawa yung mga music na tumutugtog sa mga speaker, no? Sa mga sasakyan, or ano, mahaluan yan ng iba't ibang klase ng tunog na pwedeng magkaroon ng copyright. So yun yung isa sa mga pinag-aralan natin, no? So makasukan siya ng makaiwas siya sa copyright. Pangalawa is yung copyright claim. So yung copyright claim, which is nagkaroon ka ng copyright pero hindi siya ganun ka-restrict, no? Unlike sa copyright. So copyright claim, lang siya, pwede mo siyang lagyan ng credits, no? Para hindi ka magkaroon ng violation. So yung isa sa pinaka-mabigat na restriction is yung copyright strike. Yung every time na mag-upload ka is hindi yung mukha yung nakikita mo, nire-upload mo lang siya sa channel mo. So yun yung mabigat na parusa, no? So yun yung tinuro mo sa akin, guys, na tinandaan ko at iniwasan ko nung nagsisimula pa lamang ako na magpa-monetize dito sa YouTube. Every time na mag-upload ako, sinisigurado ko na nakikita yung mukha ko, original yung boses ko, walang mahalong ibang music, depende sa mga non-copyright music na inilalagay ko sa aking mga videos, no? So yun. So yung nagawa ko na yun, itinuro na rin sa akin kung paano yung mga tamang pag-upload, no? So para ma-reach yung 1,000 subscribers at 4,000 public watchers. Tinuro niya sa akin na kung mag-upload ako ng mas mahabang minuto, more than 10 to 20 minutes, is possible na mas mabilis mong ma-reach yung 1,000 subscriber at 4,000 public watchers. Dahil kapag may mga videos ka na ganun kahaba at nag-viral ito, saglit mo lang makukuha yung 1,000 subscribers at yung 4,000 public watchers. So yun, tinandaan ko rin yun, and ginawa ko rin siya. And nag-live din ako, almost 1 to 2 hours ako nag-live kasi mas mabilis din siya makakuha ng watch hours, no? Yung pag-live. Araw-araw, ginagawa ko siya mag-live. Araw-araw, may upload ako ng videos na 10 to 20 minutes nung nagsisimula pa lang ako. And
Ngayon, nung nagkakaroon na ako ng knowledge sa mga ina-upload ko, yung mga iniwasan ng mga restriction, mga copyright na yan, nanood din ako ng mga ibang mga nag-upload, ng mga content creators, yung mga ibang YouTuber. Paano nga ba malalaman ko ilan na yung total na oras ko at saka yung total na subscriber ko. So, nalaman ko na kailangan kong pumunta sa Google, i-search ko yung studio.youtube.com. So, yun. So, nag-install ako ng youtube.studio.com, no? So, app siya. So, dun yung monitor kung ilan na yung total na public watch hours nyo and total na subscribers, no? So, dun nyo rin makikita, matatapin yung bawat videos nyo kung pag na-agree kasi siya, ano siya, hindi siya copyright, no? So, wala siyang violation. Pag na-agree siya. So, ibig sabihin normal lang yung mga videos na original, ibig sabihin malinis. Pero pag may mga kulay yellow na yan, ibig sabihin na ano yan, yung may mga kulay yellow na video. So, yan is, may mga copyright na yan, no? So, kapag ka nakapula, ibig sabihin mabigat yan, no? So, mga copyright strike na yan, no? So, kung hindi ka pa naman monetize, napakaganda yan kasi pwede mo kaya murahin. Pero ang nakakalungkot lang kasi, kung ang videos mo na may copyright is napakataas ng views, so wala kang magagawa kundi i-delete siya. So, yun, mababawasan yung watch hours mo. Maka-apektuhan yun kasi na dinelete mo yung violation. Pero, okay lang yun. At least kailangan mo siyang linisin yung videos mo. Yung nabulin mo. And once na ma-reach mo na yung 4,000 public watch hours and 1,000 subscribers, mga idol, kung tingin mo na malinis na yung iyong mga videos doon sa studio.youtube.com, yung apps na yun mo makikita, pwede ka na mag-apply for monetization. Yes. And once mag-apply ka na for monetization, may step 1 to 3 lang doon. Siyempre sa step 1, pipilap ka ng iyong details, information details. Step 2, ayan. Sa step 2, yung sa payout, yung kung ano ipapasok mo na bank account. Ayan, step 3, for review na siya. No? So, yun. Once mapilapan mo yun, yung mga step by step na yun sa YouTube monetization. So, after step 3, yan, so, review na siya, no? So, ang pinakamabilis, kung ikaw ay na-monetize na, is 1 day lang. So, 1 day lang. So, may message sa'yo si YouTube na kung ikaw ay, eligible na partners na kayo ni Google AdSense, no? And kapag ikaw ay na-monetize na, so, automatically, dalawa yung iyong pipiliin kung ikaw ay magmamanual na maglalagay ng ads or naka-auto ads na, no? So, kasi kapag kasi nilagay mo yung auto, ibig sabihin kada upload mo, si Google AdSense na yung magpapasok ng ads sa iyong mga videos, no? Pero kung manual, ikaw yung maglalagay ng mga ads sa iyong mga videos, no? So, ang ginawa ko nun is yung manual, no? So, ako yung nagpapasok ng mga ads sa aking YouTube channel para siyempre, hindi naman pinapanood ng mga viewers yung buong videos mo. Lagi ko na hindi na lang. So, kung mahaba yung hours or minutes na i-upload mo, mas maganda na ilagay mo sa unahan at saka sa gitna lang. No? Tapos isa lang sa last part mo para mas maraming makawas ng yung ads sa mga videos mo para mas malaki yung earnings mo, no? Yung profit. So, yun. Sa studio.youtube, mo rin, sa apps mo na rin yung makikita, no? Mag-install lang kayo, studio.youtube, no? So, YouTube Studio, mag-download lang kayo. Andi na yun. So, i-ano lang yun. Makikita nyo din yung kung magkano na yung earnings niyo and yun lahat makikita nyo din sa YouTube Studio. So, kailangan mag-upload nyo. So, yun, ganun lang. So, kung nagsisimula ka pa lang na pumasok sa YouTube, mas maganda na umpisahan mo na agad yung 2025 dahil mas malaki ang bigayan dito kay YouTube unlike Facebook. Hindi dito. Kailangan dito. Kung ikaw yung nagsisimula pa lang dito kay YouTube, mag-focus ka na.